Mahal, ang sakit. Huwag kang matakot, mahal. Malapit na tayo sa ospital. Ikaw at ang anak natin. Walang mangyayaring masama sa inyo. Habang nandito ka, hindi ako natatakot. Mahal, yung mga paborito mong pagkain, binili ko na lahat. Ipagluluto kita na masarap na hapunan. Ayan, ganyan dapat. Para sa anak mong babae, grabing effort ang ginawa mo. Sa susunod, dapat lagi kang mabait sa amin. Siyempre naman. Mahal? Mahal? Ano nangyayari sa'yo, mahal? Anong nangyayari? Mr. Pei, parang may nasagasaan ako. Pero siya ang tumawid sa red light. Hindi ko kasalanan to, ha? Mahal, parang pumutok ng panubigan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Wala nang oras. Ikaw nang bahala dito. Ako na magdadala kay Liuling sa ospital. Sige. Mahal? Mahal! Malapit na tayo, mahal! Nandito lang ako. Walang problema, mahal. Kumapit ka lang, mahal. Kaya mo yan. Malapit na tayo. Magiging maayos ang lahat. Mag-relax ka lang, mahal. Diyan lang muna kayo sa labas, sir. Mahal! Nandito lang ako. Mag-relax ka lang. Hello, Mr. Pei. Patay na yung taong tumawid sa red light kanina. Yung asawa niya nag-iingay dito. Narinig niyo naman, sila naman ang lumabag sa batas. Ano bang karapatan nila mag-eskandalo dito? Sabihin mo sa kanila, kung may mangyari kay Liuling at sa bata, pananagutan nila yon. Hindi ko sila palalagpasin. Opo. Doktor, kumusta ang kalagayan niya? Huwag kayong magalala. Ligtas po ang mag-ina. Congratulations, Mr. Pei. Babae po ang anak ninyo. Ayos! Ayos! Tama ang sinabi ng Sir Ulong Pei Ming. May anak na akong babae! May anak na akong babae! Sige, pupunta na ako ngayon. Salamat, Doktor! Maraming salamat! Dahil ligtas si Liuling at ang bata, hindi ko na lang palalakihin ang gulo. Bigyan mo ng 500,000 ang asawa niya. Ituturing na lang natin iyon bilang pag-iipon ko ng kabutihang loob para sa bagong silang kong anak. Opo, opo. Mahal! Mahal, magising ka! Ang 500,000 na ito, imbis na papunta sa ganong tao, mas mabuti pa siguro kung... Gumising ka na, please! Walang hiyang babae. Maswerte ka lang at ang anak ni Mr. Pei ay ligtas na ipinanganak. Maganda ang mood ni Mr. Pei ngayon. Kaya pinapalampas kayo. Ang nangyayari ngayon, hindi na namin palalakihin pa. Umalis na kayo! Bakit naman? Kaya nakabangga nagkapatid sa asawa ko. Tapos kayo pang may ganas sabihin pinalampas niyo kami? Ikaw, may lakas loob ka ng kalabanin ng pamilya Pei? Alam mo ba ng asawa mo ang tumawid sa red light kanina? At muntik nang nailagay sa panganib si Madam. At pati ako, muntik pang madamay. Pinapalampas na nga kita. Dapat magpasalamat ka. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ng asawa ko! Ito, ituring mo na lang na kabayaran sa kabaong niya. Para matuto ka na sa susunod na ibuka ang mga mata mo at huwag kang makialam sa mga taong hindi mo kaya. Ang anak ng pamilya Pei, kakapanganak pa lang ay milyones na agad ang halaga. Samantalang ang anak mo, mahirap at pangit. Wala pang ama. Totoo nga, iisa lang ang kapanganakan, magkaiba ang kapalaran. Pamilya Pei. Darating ang karma ninyo! Bakit pa kasi pag mayam at makapangyarihan, akala niyo kayo nang higit sa lahat? Bakit ang anak ko, pagkasilang pa lang, wala nang ama?
Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo at ang pamilya niyong Faye. Anak ko! Nawawala ang anak ko! Doktor, sigurado ba ko hindi kayo nagkamali sa pagsusuri? Ako, paano kung magkakaroon ng bone cancer? Napakababa ng posibilidad na mali ang resulta at ang kondisyon mo ay delikado na. Kailangan mo agad maoperahan. Magkano po kaya ang kailangan sa operasyon? Sa pinakamababang halaga, hindi bababa sa 500,000. Hindi bababa sa 500,000? Iha, mas mabuting sabihin mo na agad sa pamilya mo. Ang ganitong uri ng sakit, hindi pwedeng ipagpaliban. Doktor, pwede po ba na bigyan niyo muna ako ng gamot? Hintayin niyo muna ako makaipon ng pera bago magpa-opera. Sige. $500,000? Paano ko maiipon yan sa kalagayan ko ngayon? Young Master, meron akong... Bakit ka umiiyak? Ngayon ang araw na nahanap ang kapatid kong babae. Ganyan ba ang pakikitungo mo? Ganyan ka na lang baka determinado na agawin ang lugar ng kapatid ko? Si Miss. Nahanap na siya. Oo. Gusto ka niya makita. Kahit nasan ka man ngayon, agad-agad ka nung bumalik sa pamilya Pei. Nahanap na si Miss. Siguradong matutuwa si Namada at Young Master. Mas mabuti pa siguro, huwag ko na lang silang abalahin. Buti na lang, suot mo pa rin ang binigay na gintong pulseras ng mama mo. Kung hindi, hindi ka na sana namin makikilala. 20 taon na ang lumipas. Buti na lang kay Ate Wu na siyang mampun sa kanya at itinuring siyang tunay na anak at pinalaki ng maayos. Ang kabutihan niya yun, hindi malilimutan ng pamilya Pei. Ito ang aming pasasalamat sa iyo. Sana tanggapin mo ito. Hindi na po, hindi na kailangan. Tita Wu, huwag ka nang mahiya. Alam kong mabuti ang puso mo. Pero kung hindi mo tatanggapin ito, malulungkot si Mama. Tanggapin mo ng maluwag. Isa kang malaking tagapagligtas ng pamilya Pei. Karapat-dapat lang talaga sa'yo. Mama, iyong piano ba na yun? Iyon po ba yun? Narinig ko po kasi na isa kayong sikat na pianist. Hindi sa akin yun. Para sa kapatid mo yan. Iyon ay bili ng papa mo para sa kanya. Kung hindi ka lang sana nawala noon, dapat sa iyo talaga ang piano na yan. Si Pacey lang naman ang magnanakaw ng mga gamit mo. Ni hindi ko alam bakit sobrang bait ni Papa sa kanya. Bakit ka ganyan magsalita? Si Xiaoxi ay kapatid mo rin. Hindi ko siya kapatid! Isa siyang anak sa labas! Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nawala sa atin ang kapatid ko. Sa totoo lang, pinaghihinalaan ko na ang kumuha sa kanya noon. Ang mga magulang ni Pacey, para ipalit ang sarili nilang anak at bigyan ng marangyang buhay. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Talagang bulok ng ugali ni Pacey. Anong kabutihan ang aasahan sa kanya? Nandyan ka na pero ayaw mong pumasok. Gusto mo pa bang sunduin kita? Young Master, Tito Pei, Madam. Ikaw si Xiaoxi, di ba? Ako si Kangol. Huwag mo nang dibdibin ang sinabi ng kuya ko kanina. Miss, ayos ka lang ba? Anak ko, nasaktan ka ba? Kasi, paano mo nang gawang itulak si Kangol? Hindi ko siya itinulak. Talagang hindi ko itinulak si Miss. Ako lang... Nangangatwiran ka pa? Wala kang utang na loob. Sa'yo pagpapalaki sa'yo ng pamilya Pei. Yoleng, bakit mo sinasaktan ng bata? Isa lang anak kong babae. Sino ba siya? Anong karapat niyang itulak anak ko? Mama, huwag po kayo makipagtalo kay Papa dahil sa akin. Si Xiaoxi po, sigurado kung hindi niya sinasadya, hindi ko siya sinisisi. Anak, sobrang bait mo kasi. Kaya ganyang taong nakakayanang apihin ka. Hindi po totoo yan. Talaga po, hindi ko... Tamang sinabi ng mama ko, mabait ang kapatid kong babae. Kaya hindi kanya pinatulan. Pero kami, kapatid ko, huwag kang magalala. Hindi ka namin hahayaang apihin. Magnanakaw, humingi ka ng tawad sa kapatid ko! Anong klaseng tao ka? Wag, Young Master, wag po.
Kala mo kung sino ka? Lahat na lang ng basura dinadala sa bahay. Lumuhod ka! Humingi ka ng tawad sa kapatid ko! Bakit? Bakit naging ganito ang lahat? Ano bang mali nagawa ko? Tama na yan! Sumusobra ka na! Tapos na ang usapang ito! Pa! Malapit na ang handaan para kay Kangol. Ipapakilala ko siya sa publiko. Busy ako. Huwag mo akong istorbohin. Pemeng, makinig ka sa papa mo. Kangol, halika muna. May gusto kong sabihin sa'yo. Ma, anong ginagawa mo? Kangol, magpakahinahon ka naman. Bakit mo laging pinupuntir si Pacey? Hindi ka naman talagang tunay na anak ng pamilyang Pay. Ano? Ikaw nagpalit sa dalawang bata? Anak ko yun! Sariling dugot laman mo! Ang tigas ng puso mo! Akala mo ba gusto kong gawin ito, ma? Patay na si Suzy! Hindi mo na siya nare-respeto kahit patay na! Tinatrato lang na parang walang nangyari! Paano ko matatanggap yan? Hindi mo matanggap! Ipaghihiganti mo sarili mong anak! Pofeng! Nagpadala ka sa galit mo! Ano bang kasalanan ng mga bata? Wala silang kasalanan! Wala silang responsibilidad na ako ng galit paghihiganti ninyo! Hanapin mo agad ang apo ko! Isauli mo siya! Hindi ko gagawin! Gawin mo! Hindi ko gagawin! Ma! Kung hindi mo siya papalitan, mamamatay ako sa harap mo! Ma! Afeng! Nawala na sa akin ang anak ko! Huwag mo naman sana pati ang kaisa-isa kong apoy mawawala rin! Sige! Papayag ako! Ay ano ngayon? Kung hindi mo lang sana sinunod ang utos ng lola, kung hindi mo lang ako pinalitan noon, matagal na sana akong hindi naghihirap kasama mo. Matagal na sana akong tunay na tagapagmana ng pamilya Pay. Lahat ng ito ay utang mo sa akin. Kanggol, paano mo nasabing ganyan? Dala-dala kita sa loob ng tiyan ko ng 10 buwan. Anak kitang isinilang. Kung ibibigay lang kita sa iba, hindi ba't parang hiniwa ko ang laman ng sarili kong katawan? Paano ko magawang tiisin yun? Ma, hindi ko yun ibig sabihin. Nagpanggap lang ako ng anak ng Pay family. Dahil gusto kong itapang ginawa mo ko papalit noon. Ginawa ko to. Lahat ng ito, para sa'yo. Pasensya na, Kanggol. Ako nagdulot ng lahat ng ito sa'yo. Nangyari na ang lahat. Ngayon, ako na umangkin sa pagkatao ni Pacey. Ayaw mo man ang gusto. Isa lang katotohanan. Kalaban na lang siya mula ngayon. Kailangan nating policy siya sa Pay family. Pero, walang pero. Kahit ano pang nakaraan ko, mula ngayon, ang pagkakakilalan ko ay tanging anak ng pamilyang Pay lamang. Sino yan? Sino yan? Anong nangyari? Wala naman. Kahit sino ako noon, mula ngayon, ang pagkatao ko ay anak ng pamilya Pay at wala nang iba. Siya, hindi ba siyang tunay na anak? Dalawampung taon siyang hinahanap ng ginang. Paano kung ako'y nagkamali? Lahat ng pag-asa ng gina ay mawawala. Kung totoo man yun, gaano kaya siya masasaktan? Palay mo kung mag-iimbestiga. Basta hindi ako mahuli. Ayos lang. Young Master? Pacey, anong ginagawa mo sa kwarto ni Kangol at mukhang palihim ka pa? Nagnanakaw ka ba? Ako? Hindi ako nagnanakaw. Hindi nagnanakaw? Ano ito? Buhok? Bakit ka may buhok ni Kangol? Pacey, kung hindi mo sasabihin ng totoo, dadalhin ko ito sa mga magulang ko. Ipapakita ko sa kanila kung gaano kababa ang ugali mong hindi na magbabago. Wag, ibalik mo yan. Hindi ko ninakang gamit ni Miss. Sabi kong ninakaw mo, kaya ninakaw mo! Pacey, isa ka lang namang alagang aso ng pamilya Pay. Anong karapatan mong sumuway sa akin?
Sa huling pagkakataon, magsalita ka! Ako, narinig ko lang na hindi sinasadya na sinabi ni Miss. Kahit sino pa siya noon, mula ngayon, anak na lang siya ng pamilya Pei. Kaya ako'y nag-alala, baka may nangyaring pagkakamali. Ako, Pacey, 2 taon mong tinamasa ang buhay na para kay Kangol. Hindi pa ba sapat yon? Ngayon pa, nanggulo ka pa sa harap ko. Gusto mong pigilan ang pagbalik ng kapatid ko sa Pei family? Gusto mong agawin ang buhay na para sa kanya? hindi ganon. Hindi ko gustong agawin ng kahit ano sa kanya. Natakot lang ako baka mali kayo ng pagkakilala. Natakot ako na si Ginang. Sinasabi ko sa'yo, kahit kanino ako magkamali, hindi ako kailanman magkakamali pagdating sa sarili kong kapatid. Hindi ko hahayang apihin siya ng kahit sino! Ang pagkatao niya, walang karapatan ang gaya mong magnanakaw para kwestiyonin yun. Peiming! Anong ginagawa mo? Xiaoxi, bumangon ka. Xiaoxi, ayos ka lang ba? Ganyan ka ba maging kuya? Yung mga kamay na ginagamit ni Xiaoxi sa pagtugtog ng piano, paano mo nagawang saktan siya? Hindi ko siya kapatid. Kung hindi lang niya inagaw mga bagay ni Kangla, hindi ko na siya papansinin. Anong ibig mong sabihin? Ninakaw niya ang buhok ng kapatid ko. Gusto niyang gumawa ng huwad na ebidensya para pagdudahan natin na hindi tunay na anak si Kangla ng pamilyang Pei. Hindi ganon. Narinig ko lang na di sinasadyang usapan ni na Miss at ni Tiyang ko. Nabahala lang ako kaya ko lang. Nandito na ang ebidensya! Gusto mo pa rin magpalusot? Pa, dapat turuan siya ng leksyon. Ang bagay na ito, ako nang bahala. Pero ngayong araw, sumusobra ka na. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Xiaoxi. Pa, mas pipiliin mong paniwalaan ang isang tagalabas kaysa paniwalaan ang sinasabi ko? Ganun ba? Peiming! Sa mga nakaraang araw, masyado yata kitang pinalaya! Gusto mo akong humingi ng tawad? Hindi maaari! Ikaw, Hindi na kailangan, Tito. Ako, ayos lang ako. Pacey, tigilan mo ng pag-aarte mo! Nagkakainis ka! Sinasabihan na kita, huwag mong lapitan ang kapatid ko! Kung hindi, hindi kita palalampasin! Pasensya ka na, Xiaoxi. Hindi naman masamang tao si Pei Ming. Gusto lang talaga niyang kapatid na babae. Dahil na rin sa nangyari noon, humihingi ako ng tawad para sa kanya. Pwede ba? Ayos lang po, Tito. Hindi ko po sinisisi si Young Master. Sa dami ng taon na lumipas, inanggap niyo po ako sa pamilya niyo at pinayagan ako mag-aral ng piano. Sobrang nagpapasalamat na po ako roon. Mabuti naman kung ganon. Ang qualification sa National Piano Competition ay lalabas na sa susunod na araw. Pinagawa na rin kita ng paraan. Isipin mo na lang na itong regalo ko sa'yo sa kaarawan mo. Talaga po? Ikaw magiging pinakabatang kalahok sa kompetisyon. Pagbutiin mo ha. Ang talento ni Xiaoxi, masigit pa kay Liu Ling. Sayang nga lang. Kung sasabihin ko lang sana kay Tito ang tungkol sa sakit ko, maintindihan niya kaya? Tito, ang totoo po. Papa? Ang totoo po. Papa? Papa, pumili si Mama ng maraming magagandang gown para sa akin. Hindi ko nga alam alin ang pipiliin ko. Tulungan mo naman akong pumili. Sige, tutulungan kita. Papa, ang pinaka-paborito ko yung itim na gown. Gusto mo rin yun, di ba? Hindi ba sa mga babae karaniwan ang gusto ay pula at rosas? Bakit gusto mo ang itim? Ang premise sa piano competition ay 500,000. Basta manalo ako, makakabuo na ako ng pambayad sa operasyon. Hindi ko na kailangan abalin si Tito. Sa totoo lang, pinatira niya na ako ng maraming taon. Young Master, anong ginagawa mo? Ngayon ay birthday party ni Kangla. At dahil may record ka na,
Habang hindi pa tapos ang party, dito ka lang mananatili. Kalimutan mo nang sirain ang buhay niya. Yang master, hindi talaga magandang pakiramdam ko. Pwede ba akong umuwi muna para uminom ng gamot? Huwag ka namang pagkaawa. Hindi ako tulad ng papa ko. Hindi ako maniniwala sa ganyan. Hindi ako umaarte. Totoong masamang pakiramdam ko. Pahintilutan akong uminom ng gamot. Kahit sabihin mong may sakit ka, kahit mamatay ka pa ngayon, hindi ka makakalabas sa kwartong to. Wag! 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 Tulungan mo ako. Ako, totoo, mamamatay talaga ako. Ayos na. Yang master, pasensya na. Ayos lang. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Ano yung hawak mo sa kamay mo? Ito pong mga dokumentong hinihingi ni sir. Tamang-tama. Pupuntahan ko rin siya. Ibigay mo na lang sa akin. DNA test? Talagang naniniwala siya sinasabi ng sinungaling na yon? Ang tatay ko talagang naging ulyanin na. Gusto ko rin makita kung anong kalabasan ng resulta. Kuya, ang bagal mo naman. Nagsimula na ang party. Tingnan mo, itong pinili ni Papa para sa akin. Maganda ba? Maganda. Kahit paano isuot mo, maganda ka pa rin. Sige na, bumaba na tayo. Tara. Young master, nakikiusap ako sa'yo. Palabasin mo naman ako. Young master, pakiusap. Palabasin mo na ako. Pakiusap. Mga bisita, malugod kong tinatanggap kayong lahat na dumalo sa karawan ng aking anak. Matagal siyang nawalay sa amin. Pero sa tulong ng langit, buo na ulit ang pamilya namin. At ngayon, ipinakilala ko sa inyo ng buong dangal ang anak kong, si Kangla. Ang batang ito mula sa pamilya Pei. Halos 20 taon na raw nawawala. Isang himala talaga. Oo nga, lahat ng may pangalan sa Beijing nandito ngayon. Kitang-kita kung gaano kahalaga siya sa pamilyang Pei. Congratulations sa inyo, Mr. Pei and Miss Pei. Para sa muling pagbabalik ni Miss Pei. Cheers! 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 Hanggat hawak mong titulo bilang anak ng Pei, kayaman at kapangyarihan, lahat ay abot kamay lang. Bakit? Okay lang. Hindi ba't sinabi mo na lumabas na ang resulta ng test? Bakit hindi pa dumadating? Mahal, lalabas lang ako saglit para may ayusin. Pakiasikaso muna mga bisita. Sige, bumalik ka agad ha. Kumain lang kayo at uminom, ha? Padaan po! Padaan po! Dumating na ang cake! Ate, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan! Ako mismo ang gumawa ng cake na to para sa'yo. Kahit hindi kasing ganda ng binili sa labas. Sana magustuhan mo pa rin. Ha? Ang sakit. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Tito, kapag paglaki ko, naging kasing galing ko si Ma'am. Pwede rin ba akong lumabas sa TV para tumungtog? Siyempre naman. Ayos! Magpapraktis pa ako ng mabuti. Xiaozi, gusto mo ba talagang lumabas sa TV? Opo. Alam kong matagal mo nang hinahanap ang tunay mong anak. Siguro ang nanay at tatay ko, hinahanap rin ako. Kapag lumabas ako sa TV at naging tanyag, darating din ang araw na matatagpuan nila ako. Ang galing mo. Hindi pwede. Hindi ko pa natatagpuan ang tunay kong mga magulang. Paano ako mamamatay?
Ano yan? Naaalala ko noon, ang anak ng Pamilya Pay, parang napalit yata. Baka naman siya yung muntik na maging anak ng Pamilya Pay. Pacey! Sinira mo ang unang regalong inihanda ko para sa kapatid ko! Alam mo ba kung gaano kahirap ang paggawa sa cake na yon? Ngayon, wasak na ang lahat dahil sa'yo! Pasensya na. Ako ang magbabayad. Bayaran? Anong ipambabayad mo? Nagbayad ako para maturuan ng isang 5-star na chef na umabot ng higit 1,000,000! Mababayaran mo ba yon? Ano? 1,000,000! Sinasabi ko sa'yo, hindi mo basta-basta palalagpasin to. Hindi mo kayang bayaran. Ipalit mo na lang ang ibang bagay. Halimbawa, ang buhay mo. Ako! Tulong! Higpitan mo pa. Basta si Pacey. Tulong! Peming! Peming, anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba? Chelsea, ayos ka lang ba? Wala na siyang hininga. Doktor! Doktor! Dalhin niyo siya at tawagin ng doktor! Tignan lang natin kung may maglakas loob! Peming! Wala nang hininga si Chelsea. Buhay ang nakataya. Ano bang ginagawa mo? Sino bang nakakaalam? Baka naman nag-uumarte lang siya. Nagpapanggap na may sakit para kaawaan. Bilis! Peming, tumigil ka! Hindi ako titigil! Pacey na walang silbi. Hindi siya karapat-dapat mabuhay. Inayagan ko pa siyang manatili sa Pamilya Pay. Naghihingalo ng 2 dekada. Iyon ang sukdulan ng awa ko! Alam mo bang pagpatay na ang ginagawa mo? Buhay ang pinag-uusapan natin dito. Kayong dalawa ni Chelsea, magkalaro kayong lumaki. Sa paningin mo ba? Wala na siyang halaga ngayon? Patient, paano mo nagawang saktan ng sarili mo anak para lang sa isang tagalabas? Nakita mo ba ang kayupang ginagawa niya? Hindi ba't nararapat lang siyang sampalin? Walang kasalanan ng anak ko. Si Pacey ang dapat mamatay. Mas mabuting matagal na siyang namatay. Chelsea. Tita, ganitong ba talagang galit niyo sa akin? Chelsea, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang dalhin sa doktor? Yung sinabi ng tita mo kanina, dala lang yun ng galit. Huwag mong dibdibin. Hindi iyon dala ng galit. Lahat ng sinabi ko, galing sa puso ko. Kung hindi dahil sa'yo, paano mangyayari ng anak ko ay naghihirap ng 10 taon sa labas? Kahit maayos ang panganganak, ang bata ay panganak dahil sa matinding stress, mahina ang katawan, may congenital illness pa. Kailangan siyang alagaan ng maayos. Kung hindi, kapag lumala pa ito, maaari pa itong maging tumor. Magpahinga ka ng maayos. Salamat, Doktor. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko siya nalaga ng maayos. Kung sakaling magkaroon talaga siya ng tumor. Hindi mangyayari yun. Basta alagaan lang natin siya na mabuti. Ang ganitong bagay ay hindi mangyayari. Tama ka. Anak, hindi ka pahirapan ni Mama. Araw-gabi, iniisip ko kung siya ba nagkasakit. Kung siya ba naghirap. Kung siya ba pinabayaan. Bakit ang anak ko walang balita kung buhay pa habang ikaw, isang anak sa labas dito sa Pamilyang Pay at tinatamasang lahat ng para sa kanya? Si Kangli ay pinanganak ng kumpleto sa buwan. Wala siyang problema sa katawan. Paano kung may makakaalam ito? Paano natin mapapalawanag iyon? Kung hindi siya inalagaan ng mabuti, baka tumubong na ang tumor. Hindi ba? Liuling, hindi ba't nakabalik na si Kangla at inalagaan siya ng mabuti? Ang mga kinakatakutan mo, hindi naman mangyayari, di ba? Maswerte lang siya. Kung hindi niya nakikilala si Tita Wu, paano kung ibang tao nakakakita sa kanya? Malalaman ba natin kung ligtas pa ba siya ngayon? Pero si Xiaoxi noon, isang bagong silang na sanggol. Wala siyang kaalam-alam sa lahat. Bakit mo sinisisi ang lahat sa kanya? Eh kanina ko isisisi. Ano ngayon? Kailangan ba magkasakit muna ng malalang anak ko para lang magkaroon ko ng dahilan para gumuyan siya? Tita, ang ibig niyo bang sabihin, magkakaroon ng cancer ang anak ninyo? Ganun ba? Bakit? Gusto mong sabihin na ikaw ang may sakit? Oo. Tita, ako... Puro kasinungaling sinasabi mo. Anong mangyayari sa anak ko? Gagayahin mo rin ba? PC. Ang kapal mo talaga. Hindi totoo yan. Tita, hindi ako nagkukunwari. Ay ano ngayon? Kahit patutungang may cancer ka, yan na dahil kinuha mo ang buhay ng anak ko. Yan ang karma mo. Yan ang parusa mo. Ako? Pacey, kung kaya mong ipakita ang resulta ng pagsusuri mula sa ospital, pwede kaming maniwala sa'yo. O ano, may lakas ka ba ng loob? Ako? Yung medical record ko, sinira mo na dati pa. Pero hindi talaga ako nagsisinungaling. Ako lang naman to.
Tingnan nyo! Kita nyo? Isa siyang babae na sinungaling. Para lang mapalitan ng kapatid ko, lahat ay gagawin mo kahit gaano kababa. Hindi totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi halata. Bata pa pero ang taras ng isip. Oo nga naman, si President Payne na kilala sa karangalan, naloko rin niya ni hindi niya pinanigan ang tunay na anak. Talagang bihisa sa paninilang. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo nga na may cancer ako. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagsusuka ng dugo? Doctor! Doctor! President Pay, nagsusuka siya ng dugo. Tingnan mo agad anong nangyayari. Tingnan niyo pa! Yan lang yan. Ang totoo niyang pagkatao ay nabunyag na sa harap ng lahat. Nabigla lang siya kaya siya nagsuka ng dugo. Hindi naman mamamatay yan. Tingin-tingin pa kayo dyan. Miming! Huwag ka makialam! Kapatid, alam kong para sa kakabuti ko lang, pero hindi ko na sinisisi si Jose. Kahit na-disturb ang birthday ko, hayang mo ng doktor na gamutin siya. Kapatid, masyado kang maawain. Kaya paulit-ulit kang pinagsasamantalaan ni Pacey. Miss Faye, huwag mo nang kawan ng taong tulad niya habang kinakawaan mo siya, lalo na lakas ang loob niya. Tama, ang handaan ngayong araw, hindi lang para ipagdiwang ang karawan ni Miss Pay, kundi para ipagdiwang din ang pagbabalik mo sa pamilya Pay. Ngayong gulot iskandalo lang ang nangyayari. Sayang talaga. Gusto ko lang mabuhay. Mali ba yun? Ni minsan, hindi ko naisip na sila ng birthday party ng dalaga. Ganito na nga ang nangyayari. Gusto mo pa rin linisin ang pangalan mo. May mata ako! Hindi ako bulag. Ang mga pakana mo, kitang-kita ko mula sa simula. Tama na, Paymay! Hindi ito ngayon ang tamang oras para pagtalunan nito. Halika, tignan mo na siya agad. Pa! Si Pacey ang sumira ng maingat nating pinananong birthday party na inihanda ng kapatid ko. Bakit mo siya kinakampihan sa lahat ng bagay? Sino ba talaga ang tunay mong anak? Baka nalaman ng amang totoo. Pa! Ibig sabihin pa dahil marunong siyang magkunwaring may sakit at tulad ni Mama may talento sa musika, kaya mo siyang ituring na parang tunay na anak? Hindi mo na ba talaga mahanap ang kaibahan ng totoo sa peke? Peming, ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi pa ako ulyanin! Kung ganon, bakit sa harap ng kapatid ko, pinapakita mong mahal mo siya? Nasaan na si Kangle sa puso mo? Ayos lang po. Hindi ko sinisisi si Papa. Pa, mabait lang talaga ako. Ang marunong umiyak ang siyang napapansin. Tandaan niyo po, ngayon ay sana ang kaarawan ng kapatid ko. Pero ngayon din ang karawan ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hinayaan ko na lang siyang mamatay sa labas. Hindi na sana siya pinayaging guluhin ng pamilya Pay at sirain ang buhay ng kapatid ko. Ginoo, ano ba talagang kasalanan ko? Ba't galit na galit ka sa akin? Ang mismong pag-iral mo, yan na ang pinakamalaking kasalanan. Peming, tama na! Ikaw... Tito, Huwag ka nang magpanggap na mabait sa harapan ko. Nakakadiri ka lang. Sinasabi ko sa'yo, kahit gaano mo pa itago, walang silbi yan. Isang hamak pa rin ang isang hamak. Kailan ay hindi magiging karapat-dapat. Ginoo, hindi ko kailanman iniisip na agawan ng pwesto si Miss. Bakit hindi mo kayang paniwalaan? Kung ganon, bakit mo ginamit ng pagkakakilala ng anak ng pamilya Pay para makasali sa pianong competition? Bakit mo ginamit ng pagkakakilala ng anak ng pamilya Pay para makasali sa pianong competition? Ang ibig mong sabihin, natanggap ng mga huradong aplikasyon mula sa Pay family? Baka may pagkakamali lang nito. Ang anak ko hindi marunong tumugtog ng piano. Pagkakamali, ang asawa niyo po mismong nag-apply. Naaprubahan ang entry niya. Sige, naintindihan ko na. Paalam. Ang piano competition na iyon, ang maaring entry lang ay galing sa isang prominenteng pamilya o sikat na tao. Ikaw na isang illegitimate at walang kakampi. Anong karapatan mong gamitin ang pangalan ng anak ng pamilya Pay? Dahil si Tito Pay ang tumulong sa akin para makakuha ng slot. Siya nag-apply para sa akin. Pero hindi ko po talaga alam na ang slot pala ay para kay Miss. Hindi mo alam? Paanong hindi mo malalaman? Alam na alam mo kung anong meron ng kapatid ko. Matagal mo nang hinihintay ang pagkakataon na maagaw lahat ng sa kanya. Hindi totoo yan. Sa salita mo, sinasabi mong hindi mo inagawan si Miss Pay. Pero sa likod ng lahat ng kilos may kabaliktaran. Tama! Ang nakikita ko sa kanya, kitang-kita ko naman ang masama mong balak. Gusto mo nga gawin ng hindi sa'yo. Talagang kilala mo ang muka, pero hindi ang puso. Yuling, ang slot ni Xiaoxi, ako ang kumuha para sa kanya. Hindi niya inagaw ang kay Kangle. Ginamit ko ang sarili kong pangalan para irekomenda siya. Pa! Sa puntong ito pa talaga, pinagtatanggol mo pa rin ang mananakaw na si Pacey?
Hindi mo alam ang totoo. Dahil mahalaga ang slot na iyon kay Xiaoxi. Mahalaga iyon. Tama na, ang para sa anak ko, kahit hindi niya magamit, hindi ibibigay sa iba, lalo na kay PC. Anak, kung ayaw ko ipagtanggol ng papa mo, akong bahala. Hindi ko papayagan na manatili sa Pei family ang isang taong may masamang intensyon. Mga tao, palisin niyo si Pacey sa Pei family. Simula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilyang ito. Huwag po! Pakinggan niyo po muna ako! Hintay lang! Ako nang bahala. Ako mismo magpapalaya sa inutil na to para ipaghiganti ang kapatid ko. Huwag! Huwag! Ginoong! Ginang! Maawa na po kayo sa akin. Kikiusap ako. DNA test? Kaninong resultang ito ng DNA test? Ma, wala lang yan. Hawak-hawak ko lang yan. Trip lang. Papakalihin mo naman. Sasabihin mo o hindi. Ma, wala naman talaga. Ito'y DNA test na ginawa para kay ate. Ma, wala akong kinalaman dito. Si Pacey ang may kakagawa nito. Pinagdudahan niya ang pagkatao ni Kang Le. Kaya pinagawa niya kang papa ang DNA test. Tapos na. Malalaman na tayo. Hindi! Ayos ka, Pacey. Ang lakas loob ko ipagduda ng anak ko? Hindi po ganun, tita. Wala po akong masamang intensyon. Ako, nag-alala lang ako na baka nagkamali kayo ng pagkakilala. Ayaw kong kayo masaktan. Nag-alala ka para sa akin kung interesado ka talaga sa pagkatao ni Kang Le. Bakit hindi ko nalang ihayag ang resulta ng DNA test sa lahat ng bisita para matapos ng ilusyon mo? Hindi pwede. Hindi ito pwede ilantad. Bakit hindi pwedeng ilabas? Pujay, ano bang inaalala mo? Ginang Pe, ang ginagawa mo, hindi ba't parang mo na rin pinatunayan ang pamilya Pe ay nagdududa sa pagkatao ni Kang Le? Paano pa maharap ni Kang Le ang mga tao sa hinaharap? Siyempre, naniniwala kung anak ko si Kang Le. Pero, kung may mga taong gustong saktan siya, ang tanging parang para mapatahimik sila ay ang ilang tayong resulta sa publiko. Tama ka, Tita Wu. Kami bilang pamilya, ilang taon nang naghahanap kay Kang Le. Paano natin hahayaan ng iba na maliin siya? Wala akong pakialam. Kung alam ko lang na madadanas ng ganito si Kang Le, mas mabuti pang hindi na lang siya nahanap. Kang Le, alis na tayo rito. Umuwi na tayo. Tita Wu, huwag kang matakot. Ginawa rin to ni Mama para sa kakabuti ko. Kang Le, nakikiusap ako sa'yo. Umuwi na tayo. Huwag ka nang madamay sa kaguluhan ito. Ang reaksyon ni Tita Wu ay kakaiba. Parang labis ang pagtutol niya. Pakiramdam ko may tinatago siya. Parang itong DNA test na to ay hindi dapat malaman ng iba. Hindi nang bago yung mga nagkukunwari anak ng Pei family at biglang mapapakilala. Baka isa rin doon sa mga peke. Tignan mo yung makinis at namumulang mukha niya. Mukhang hindi siya mahina sa kalusugan. Mas mukhang tunay pa yung halos mamatay na nagpapanggap ng anak ng Pei family. Baka naman talaga hindi napalitan ng bata noon. Baka ang pamilya Pei mismo nagkamali. Tayo na! Tayo na! Hindi pwede! Si Kang Le ang kapatid ko. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Ako nagpalaki sa kanya. Bakit hindi pwede? Pag sinabi kong hindi pwede, hindi talaga pwede! Bitawan mo siya! Aba, totoo nga pala ito. Eh bakit pa natatakot ipakita? Baka naman kasi si Madam Pei, yung una nagpalaki kay Pei, ayaw lang mapaya anak niya sa publiko. Dahil sa ganong personal na usapin. Tama rin naman kung ako ang nasa lugar niya. Dahil lang sa isang outsider, kailangan pagpatunayan sa publiko na anak ako ng sarili kong mga magulang. So ibig sabihin, ako pa rin ang kamali. Tutungo siyang anak ng Pei family. Papa, ang dami pong binili ni Mama sa akin na magagandang gown. Hindi ko na alam-alam ang pipiliin. Tulungan mo akong pumili. Sige, tutulungan kita. Papa, pinakapaborito ko yung itim na gown. Hindi ba gusto mo rin yun? Buti na lang napalitan ko ng maagang buhok ni Pacey. Dahil sa DNA result na ito, tingnan natin kung sino pang magdududa sa akin. Ano to, Kang Le? Anak ko si Kang Le. Bakit magka-match sila ng DNA ni Ginoong Pei? Kang Le, ikaw, Tita Wu, alam kong para sa akin ito. Kung ang resulta ng DNA test na ito ay makakatulong para tumigil ang chismis, handa kong tanggapin. Pa, sabi ko na, si Kang Le ang kapatid ko. Tunay na anak ng pamilya Pei. Bakit hindi ka naniniwala? Mas pinaniniwalaan mo ang babaeng walang hiya na si Pacey. Ngayon tuloy, lahat tayo ay apektado. Sa bagay na ito, ako ang may kasalanan. Patawad, Nis. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Pacey, ang lahat ng ito, sa hulit-huli, ay dahil sa'yo nagsimula. Akala mo matatapos na lang sa isang sorry? Eh, ikaw, kuya. Anong gusto mong gawin ko? Lumuhod ka! Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid ko! Ano?
Bakit? Masama ba ang loob mo? Sinasabi ko sa'yo, mas masakit pa ang loob ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa'yo, kailangan pa ba niyang ilantad sa publiko ang DNA test para lang patunayan ang sarili niyang pagkatao? Ayos lang kuya. Hindi rin naman sinasadya ni Chelsea. Hindi ko siya sinisisi. Kapatid, ang ganitong klaseng tao dapat turuan ng leksyon para malaman niya kung sino ang dapat galawin at sino ang hindi dapat galawin. Pinaghihinalaan ka niya. Dapat lang pagbayaran niya yon. Hindi yun totoo. Hindi mo siya pinagplanuhan? Hindi lang siya ang pinaglalaruan mo. Pati ang buong pamilya namin, naipalad mo na sa buong kamay mo. Ginamit mo pa si Papa para imbestigahan ang kapatid ko? Yung mga paninira mo, talagang eksperto ka dyan, ha? Hindi totoo yan. Hindi ko kailanman sinira ang relasyon ni Tito Petty, miss. Ang kapalan ng mukha mo magsalita. Kung hindi lang maawain si Kangling ngayon, ang gulong ito, hindi ko na alam kung paano patatapusin. Hindi ako. Hindi. Pacey! Hindi ba sapat ang gulo na dinulot mo sa papa ko? Mas gusto mo pa pang dagdagan ang problema mo? Luluhod ka ba o hindi? Luluhod ako. Mabait sa akin si Tito Pe. Ayaw ko na siya mapagitna at mamahirapan pa. Patawad, miss. Kasalanan ko. Hindi ka pa ba kumain? Lakasan mo! Miss, patawad po. Huwag ka nang ganyan. Kuya, hayang mo nang tumayo si Chelsea. Dahil sinabi yan ng kapatid ko. Tumayo ka na. Pero mula ngayon, ayokong makita pa ulit lahat ng nakamit mo sa Pamilya Pay. Sa mga nakaraang taon, ibalik mo lahat. At pagkatapos, lumayas ka na sa Pamilya Pay. Ibalik? Anong ibabalik ko? Bingi ka ba? Uulitin ko. Ang lahat ng nakuha mo sa Pamilya Pay, lahat ng yon, ibalik mo sa tamang pinanggalingan. At pagkatapos, lumayas ka! Tama na! Ano bang nakuha ni Chelsea sa Pamilya Pay? Ano bang nakuha niya? Yung libreng piano ba? Mula yun sa auction? O yung silid ng kasambahay na tinirahan niya ng mahigit 10 taon? Ginamit niya ang sariling kamay na pinagtrabahuan niya ng lahat ng kinain at ginamit niya! Ashan, anong ibig mong sabihin dyan? Kung hindi dati tinagap siya ng Pamilya Pay noon, pakapatay na siya ngayon. Dahil lang doon, si Pacey, hindi niya kayang bayaran lahat ng yun kahit habang buhay. Yuling! Hindi yan sapat na dahilan para apihin niyo siya! Pa! Ganito na ang sitwasyon! Pero ikaw, kampi pa rin kay Pacey sa babaeng yan! Hanggang kailan mo siya ipagtatanggol? Kampi ako? Ang totoo, hindi mapanatag ang konsensya ko. Wala siyang ibang inaasahan. Nag-iisa lang siya. Walang masasandalan. Ni hindi siya kumuha ng isang kusing sa Pamilya Pay. Pero ganito rin ang trato niyo sa kanya. Yuling, lumaki rin siya sa paningin natin mula pagkabata. Mayor, hayaan na natin ito. Ang bagay na ito, dito na matatapos. Salamat. Salamat, tita. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Pwede kong palapasin ang nakaraan. Pero mula ngayon, hindi ka na pwedeng gumamit ng kahit anong yaman ng Pamilya Pay. Kasama na dyan ang karapatang lumok sa piano competition. Yuling! Ashan, hindi ko na siya pananagutin pa. Ang hayaan siyang manatili sa Pamilya Pay ay sukdulan ko na. Huwag na kayong humingi ng sobra pa. Naintindihan? Naintindihan ko po. Salamat, tita. Sige na. Umuwi ka na. Kung hindi ako makakasali sa kompetisyon, paano ko pa makuha ang 50,000 para sa operasyon? Ginoo, bakit bumalik ka pa? Pacey, gusto mo bang sumali sa piano competition? Ginoo, anong ibig mong sabihin? Ako kasi, bigla akong nainganyo sa piano. Basta handa kang turuan ako. Matutulungan kitang makuha ang entry pass para sa piano competition mula sa mama ko. Deal? Ang bait naman niya bigla. Paano kung... Pero, sa posisyon mo, hindi ka ba makakahanap ng sikat na maestro? Bakit kailangan ako pa magturo sa'yo? Ayaw mo ba ng pera? Hindi naman pwedeng linggo-linggo magbabayad ako ng mamahaling tutor. Hindi ko naman pinupulot ang pera sa hangin. Pero, Ginoo, ikaw ay... Tama na! Ang dami mong sinasabi. Sagutin mo lang. Tuturo ka ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo, pag lumabas ang pagkakataong ito, wala nang kasunduan yan. Ako... Doktor,
Sigurado ba kayong walang pagkakamali? Ako, paano kung magkakaroon ng bone cancer? Napakababa ng posibilidad na magkamali kami at napakadelikado ng kondisyon mo. Kailangan mo nang maoperahan agad. Sige. Ayos, kita tayo bukas. Anak nang, tignan natin kung hindi ka mapapahamak. Chelsea, ako si Zwangshan. Maligayang karawan. Sana'y magkita na kayo ng tunay mong mga magulang. Tito Pe, salamat sa'yo. Kapatid, may inihanda akong kasiyahan para sa'yo. Ito ng kasiyahan mo. Ginoo, anong piyesang gusto mong mapag-aralan? Huwag ka munang mainip. Ang boring kung puro pagtugtog lang. Ganito na lang. Maglaro na lang tayo ng isang laro. Sa mga piano keys na yan, may tinago akong mga blade. Pero kung saan key ko nilagay, nakalimutan ko na rin. Simple lang ang laro. Kung matapos mong tugtugin ng 3 piyesa, panalo ka. Ayoko, hindi ako lalaro. Ang usapan natin, tuturuan kita ng piano. Wala sasapan ganitong klaseng laro. Ganito na lang. Kapag natapos mong tugtugin, ibig sabihin, magtuturo ka na sa akin. Yung entry pass, ibibigay ko pa rin sa'yo. Ayos ba? Hindi pwede. Hindi dapat ganito. Ang pinakagrabe apektado sa sakit ko ay ang mga kamay ko. Hindi na pwedeng masaktan po ang mga kamay ko. Pacey, binibigyan na kita ng pagkakataon. Ang kapal pa rin ng mukha mo. Gusto mo pa rin ba ang entry pass na ito? Sinasabi ko sa'yo, isang beses lang ang ganitong pagkakataon. Kapag tinatanggihan mo pa, wala ka nang makukuha. Kuya, kung ayaw ni Shase, huwag mo na siyang pilitin. Ewan ko ba, gusto lang niya makuha ang lahat ng hindi naglalabas ng kahit ano. Gusto niya ang entry pass, pero ayaw niyang sugalan. Ay nako kuya, hindi naman sinasadya ni Shase. Huwag mo na siyang pagalitan. Sige na nga. Kung ayaw mo naman pala, di wala na akong magagawa. Sayang lang. Sayang lang talaga itong entry pass. Tayo na. Ang ganitong klaseng sakit, hindi pwedeng patagalin. Kailangan ng hindi bababa sa 500,000. Huwag kayong umalis! Kung matapos ka bang patugtugin ng mga piyesa, ibibigay mo na ba sa akin ng entry pass? Oo naman. Sige. Tutugtugin ko. Ayan. Kung nakinig ka lang agad kanina, ang tagal mo magdesisyon. Kapatid, tingnan mo. May gusto ka bang kantang marinig? Ayos lang. Yung piyesa naman yan, pangbaguhan lang, 3 kanta lang. Ilang minuto lang yan. Kuya, wala sa listahan to ang gusto kong marinig. Pwede bang pakinggan ang sikat na piyesa ni Mama? Oo naman. Pero kalating oras yun na, hindi ba masyadong mahaba? Kaya ko pinili yun dahil mahalaga nga. Bessie. Gusto ko talagang sigayan ang mga kamay mo. Kalahating oras talaga. Medyo mahaba nga. Isipin mo na lang. Isang beses lang para sa kapatid ko. Pwede bang ibang pyesa na lang? Kahit alin sa listahan? Pacey. Isang beses na nga lang nagreklamo ka pa. Sinasabihan na kita, huwag kang makulit. Ako ang masusunod ngayon. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Hindi. Ako... Walang hiya ka? Gusto mong umatras, ganun ba? Sinasabihan na kita. Pinakaayaw ko ang mga hindi marunong tumupad sa usapan. Tumugtog ka! Kung hindi, habang buhay ka nang hindi makakahawak ng piano! Sige, tutugtog ako. Kapatid, umupo na tayo at makinig. Bilis! Ang bagal mo!
Baka tinatakot lang ako ni Young Master. Baka wala naman talagang blade. Hoy! Huwag kang tumigil. Kapag huminto ka sa kalagitnaan, hindi mo makukuha ang ticket sa kompetisyon. Magandang tugtog! Kuya, tumudugo ng sarang kamay ni Chase. Kaunting dugo lang yan. Walang problema. Kapatid, hindi naman siya mamamatay. Young Master, natapos ko ng pagtutugtog. Maibibigay niyo na ba sa akin ang ticket? Oo naman. Salamat po, Young Master. Sandali lang. Sandali lang. Young Master, ikaw... Huwag kang mainip. Hindi ko naman sinabing hindi ko ibibigay. Nakita ko lang duguan ng kamay mo. Baka madumihan ang ticket. Sayang naman kung ganun. Okay lang po. Young Master, hindi po ako nag-alala. Huwag kang magmadali. Hayaan mo ako na magpunas ng kamay mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ayos lang. Basta matigas ang ulo mo Kung ganon, itong ticket na to, huwag mo nang asahan. Young Master, ginawa ko na lang ang pinapagawa mo. Nagkikiusap ako. Ibigay mo sa akin ang ticket. Ginawa mo na? Bakit hindi ko alam? Kanina tumugtog ako yung sikat na pyesa ni Madam. Tumugtog ka ba? Bakit parang wala ako narinig? May narinig ka ba? Bakit ganon? Nangako kayo kanina. Hindi niya pwedeng gawin to. Nagkikiusap ako. Ibigay mo ng ticket sa akin. Napakahalaga ng premium pera sa akin. Pera rin pala ang habol mo. Kaya pala ganun kalakas ang loob mo na pag nasaan ang gamit ng kapatid ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Lahat ng bagay sa Pamilya Pay, pati ang ticket na to, ay pag-aari ng kapatid ko. Tapos aamin ka pa na wala kang inagaw sa kanya? Hindi ganon. Gusto ko lang talaga gamitin ng premium pang papagamot. Ang totoo niyan. Ang totoo, gusto ko lang mabuhay. Gusto ko lang mahanap ang mga magulang ko. Gamot naman ang dahilan. Sawang-sawa na ako sa palusot na yan. Ngayon, bibigyan kita ng maliit na leksyon para makita mo ang sinapit ng mga taong sakim sa pag-aari ng iba. Wag! Wag! Nakikiusap ako. Huwag mo punitin. Wag! Bastarda ka! Sa susunod, bantayan mo ng mga kamay mo. Tara na, kapatid. Bakit? Bakit kailangan mo kong tratuhin ng ganito? Bakit? Doctor, sa hinaharap, talaga bang hindi ko na pwedeng tugtugin ng piano? Ang mga ugat sa iyong kamay, masyado nang malubha ang pinsala. Hindi mo na kayang tumugtog ng matagal. Mas lalo lang lalala ang sakit mo. Kung hindi na ako makakatugtog, paano pa kung papansin ng tunay kong ama at ina? Pero ito, hindi pa ito pinakamalala. Na-activate ang mga cancer cells, kaya mas mabilis ngayon ang pagkalat nila. Hindi na pwedeng magantay pa. Ngayong buwan, kailangan mo operahan ka. Pero wala pa akong sapat na pera. Ang 500,000, hindi ko talaga kayang ilabas yon. Kung sakaling hindi mo talaga maipon ang halaga, maaari kang mag-apply sa hospital para sa Critical Care Assistance Fund. Sa lagay ko, pasok ka naman sa mga requirements. Totoo po ba?
Ang galing naman. Basta mabuhay lang ako, sigurado akong mahanap ko rin ang pamilya ko. Kuya, kailangan ba talagang pa-check up? Kapatid, iyan ay bilin talaga ni Mama. Kahit na si Tita Wu, sobrang inaalagaan ka. Pero simulat sa pool ay mahina ang katawan mo. Mas mabuti nang sigurado tayo. Tara na. Sige po. Xiaoxi, paki-fill out agad ang form. Ang tulong pinansyal na ito, ilang araw lang lalabas na ang resulta. Agad nating ayusin ang operasyon. Naintindihan ko. Salamat, Doktor. Pacey, anong ginagawa mo dito? Ano yung hawak mo? Wala naman. Ginoo, mauna na po ako. Huminto ka, pinapayagan ba kitang umalis? Ginoo, ibalik mo yan sa akin! Form ng application para sa tulong sa malubhang kaso? Ayos ka naman ah. Bakit ka kumuha ng ganito? May sakit ka ba talaga? Jose, talagang nangangailangan ka ba ng pera? Akala ko na nagbibiro ka lang, pero kahit kipit ka pa, hindi ka dapat kumuha ng tulong para sa may sakit. Hindi ako. Pacey! Dahil hindi mo makuha ang premyo sa piano competition, pati ito, gusto mong kuhain? Pati pera sa may sakit pinautos mo pa? Wala talagang kahihiyan? Hindi totoo. Ako. Sabi mong hindi totoo? Sinasabi ko sa'yo, ang proyektong ito ay galing mismo sa pamilya namin. Hanggat hindi ako pumapayag, hindi mo makukuha ito. Wag. Ginoo, nakikiusap ako. Huwag mo namang gawin to. Kahit totoo naman na ginawa mo to, ano ngayon ang magagawa mo sa akin? Pacey, isa kang walang silbi. Hindi ka karapat-dapat na mag-apply sa pondong ito. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit parang gusto mo akong papagsakin? Pacey, ipinatatag ng magulang ko ang proyektong pagkawanggawa na ito para tulungan ng mga batang may sakit na cancer. Anong karapatan mo mag-apply? Ginoong Pei, hindi kanya niloloko. May bone cancer siya. Talagang kailangan niya ang pondong ito. Bone cancer? Yung babaeng walang hiya na yun. Mamamatay na rin pala sa wakas. Hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Ang perang ito, pangligtas niya sa buhay. Pacey, magaling ka rin umarte. Pati mga doktor na paikot mo. Jose, kung kailangan mo ng pera, pwede mong hingin sa akin. Kapatid, hindi siya nagkukulang sa pera. Hindi lang talaga niya mapigilan ang sarili niyang kamay. Tama na! Huwag na tayong mapahiya dito. Umuwi na tayo! Ayoko! Ayoko! Ibigay mo sa akin ang application form. Matigas pa rin ang ulo mo ah. Sige, huwag mo kong sisihin sa gagawin ko. Hello, Uncle Lee. Ikaw namamahala sa bahagi ng public welfare ng kumpanya, di ba? Kung may isang nagangalang Pacey na mag-apply ng pondo, hindi mo siya pwedeng tanggapin. Wag! Wag! Ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit kailangan mong gawin sa akin to? Bakit? Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Ikaw mismo ang hindi marunong magpahalaga. Kapatid, umalis na tayo. Huwag na natin siyang pansinin. Dali! May tao ba dyan? Xiaoxi! Bilis! Tulungan niyo kami! Gunting? Alcohol cotton? Pakipress ng start? Hindi maganda. Kumalat na ang cancer cells niya. Kailangan agad ng perahan. Kontakin mo agad ang pamilya niya. Papuntahin mo sila. Opo. Normal ang puso niya. Normal ang puso niya. Buti na lang, normal ang lahat ng vital signs niya. Ma, mapapanatag ka na ngayon. Sabi ng doktor, malusog si Kangla. Wala siyang kahit anong problema. Tama, Mama. Masyado ka nag-alala. Anak, natatakot lang ako na baka may nararamdaman ka, pero hindi mo sinasabi. Lalo na noon at sinabi ng doktor dati na may sakit ka, kaya kailangan mag-ingat. Kung tutuusin, ikaw talagang dapat purihin. Oji, pinalaki mo ng maayos ang anak ko. Hindi mo maharap na may congenital issue siya dati.
Tama ka, Liuling. Talagang dapat nating pasalamatan siya. Walang anuman. Tungkulin ko lang po yun. Hindi na rin maaga. May mga gagawin pa ko sa bahay. Mauna na ako. Sorry. Nasaktan ka ba? Ayos lang. Mga walang halagang gamit lang yan. Ihahatid na kita. Wag na. Sakto, lalabas din ako. Tara. Anak, ipapakita ko siyang kwarto. Hello? Hello? Kayo ko bang kamag-anak ni Casey? Gamit ko ang cellphone ng papa ko. Sino ka ba? Taga-Wayo Hospital po kami. Bigla po inatake ang pasyente. Pwede po bang makapuntang agad ng pamilya? Ang ibig mong sabihin, si Pacey ay biglang inatake? Opo, delikado na pong lagyan ng pasyente. Saan galing ang manlulokong to? Anong binigay sa'yo ni Pacey? Kaya todo effort kayong pagtulong sa kanya. Niloloko mo kami. Ano? Nagkukunwari ka pa? Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Pero sana naman sa susunod, iba na ang palusot nyo. Lagi na lang sakit ang dahilan. Nasisiraan siguro kayo sa bait kaya naniniwala kayo sa kalokohan niya. Buti na lang ako ang sumagot ng tawag. Kung si Papa ang sumagot, siguradong naloko nyo na siya. Hindi, nagkakamali ka. Totoong ospital po ito. Pwede po ba kayo dumating agad? Kritiko ng kalagayan ng pasyente. Nasa peritentibo siya ngayon. Kailangan ng perma ng pamilya para sa operasyon. Sobra ka na sa pag-aarte. Sinasabihan na kita. Tigilan mo na to. Kung tutulong ka pa kay Pacey sa panluloko sa amin, hindi ka na makakaligtas sa akin. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Yung batang babae halos wala ng buhay. Kaya ng kalalang sakit niya. Kung may sakit man siya o wala, anong pakialam ko? Ikaw ba talagang kamag-anak ng pasyente? Buhay na ka tayo dito. Kung hindi ka pupunta agad, paano natin gagawin ang operasyon? Kapag tumagal ka, delikado ang buhay ng pasyente. Oh, edi hayaan na lang nating mamatay siya. Bakit ganyan ka mong salita? Xiaoming, sinong sinasabing mamamatay? Hello! Teka lang, tama ba yung number na ito? Hindi ba ako nagkamali ng tawag? Sino ang tumawag? Pa, nagkapalit tayo ng cellphone. May sinagot lang akong tawag kanina. Nag-aalok ng insurance sa aksidente. Ganun ba? Baka kumalat na ang number mo. Inilagay ko na sa blacklist. Ayos. Magaling. Kumusta? Kailan darating ang pamilya? Hindi naniniwala ang kamag-anak sa sinasabi ko. Walang balak pumunta at hindi na siya matawagan ngayon. Anong klaseng magulang ang ganyan? Pati buhay ng anak, wala man lang pakialam. Hindi maganda. May pagdugo sa dibdib ng pasyente. Bumagsak ng blood pressure. Dagdagan ng oxygen. Itulak ang 10 mg Noripene. Opo. Hindi umepekto. Hindi pa rin tumataas ang pressure. At ang heart rate at oxygen level ay pababa. Kung hindi natin mapapahantang pagdurugo, mapapasok sa shock ang pasyente. Chief Surgeon, anong gagawin natin ngayon? Gamitin ang emergency protocol. Agad tayong magsasagawa ng operasyon. Opo. Di ba, sabi mo wala namang problema sa report ng anak natin? Bakit tinitignan mo pa rin? Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may mangyayaring masama. Kaya gusto kong isuri ng mabuti. Kailangan kong makita ng malinaw. Ano? Hindi tama to. Ang blood type sa report ni Kangle ay AB type. Eh tayo, isang A, isang O. Paano naging ganun? Anong sabi mo? Paano nangyari to? Ang blood type natin, A at O. Paano naman naging AB type si Kangle? Paano naging posible yun? Siguro nagkamali lang ang hospital ng record sa blood type ni Kangle. Anong klaseng hospital to? Ganito kababang uri ng pagkakamay ng gagawa pa? Huwag ka nang magalit. Hindi naman ito malaking issue. Anong ibig mong sabihin hindi malaking issue? Hindi ako mapakali. Paano kung may iba pang maling impormasyon? Imposibleng magkamali sila. Hindi pwede ito. Samahan mo ko bukas sa ospital. Sige. Sasamahan kita. Makikinig ako sa'yo. Huwag ka na mag-alala. Magpahinga ka ng maaga. Ginong Pei! Narito pala kayo!
Paano kaya nag-check ng physical exams? Pati blood test ng anak ko mali. Ano? Ito. Ako ay A-type. Si Asha ay O-type. Paano magiging AB-type ang anak namin? Pati ganitong klase ng pagkakamali ng gagawa ninyo? Ganito ba kayo magpatakbo ng ospital ng pamilya, Pay? Ito. Opo, pasensya na po ginang. Ako po nagkukulang sa pamamahala. Kaya nakalusot sa mga tauhan ko. Ito. Director Shen, hindi kami pumunta rito para marinig ang paghingi mo ng tawa. Ang gusto namin ay solusyon. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Pei. Papurusahan ko po ng mabigat ang sino mang may sala. Pagkatapos, magsasagawa kami ng muling verifikasyon sa report ng iyong anak. Bibigyan kayo ng maayos na paliwanag. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang resulta. Opo. Opo. Pacey! Anong nangyayari? Parang may narinig akong tumawag sa pangalan ni Xiaoxi. Talaga? Wala naman akong narinig. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Tara na. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Salamat. Medyo masakit. Medyo lang. Ang totoo niyan, sobrang sakit diba? Pero normal lang yan. Inoperahan ka ng buong gabi. Kung walang sakit, yun ang himala. Ganun ba? Hindi ko lang sinasabi pero yung mga magulang mo, masyadong pabaya. Ganito ng kalagayan mo, hindi ka man lang binibisita. Hindi totoo yan. Ang mga magulang ko, hindi nila sinasadya. Sila ay hindi lang talaga nilalam na may sakit ako. Hindi totoo yan. Kagabi lang, tumawa ko sa papa mo. Ano? Ang papa ko? Hindi. Si Tito Pei. Siya, alam niya may cancer ako, pero hindi siya pumunta. At tinawag pa akong sinungaling. Nagawa pa yung i-block ko. Baka galit si Tito kasi itinatawag ko yung sakit ko. Kaya siya nagalit. Hindi pwede. Kailangan ko siyang tawagin ngayon para ipaliwanag ang lahat. Ang masasama pa, hindi lang siya naniniwala na masakit ka. Ang sabi pa niya, mabuti para mamamatay ka na. Ano? Hindi totoo yan. Hindi niya magagawa yon. Mabait naman siya sa akin dati. Iha, madali lang kilala ng mukha ng tao. Alam niyang kritika ng kalagayan mo. Kaya sino pang may konsensya, hindi magsasabi ng mabuti ka, mamatay ka na. Siya? Sinabi niya talaga yun? Oo, hindi pa ako nakakita na magulang na ganun ka-irresponsable. Tito, dahil pa sa nangyari ng kay Miss, kaya may galit siya sa akin. Pati siya, ayaw na rin maniwala sa akin. Kung kahapon lang sana nakapirmang papa mo, hindi ka sana masyadong nahirapan. Ang sakit mo, hindi sana lumala ng ganito. Hindi mo naiintindihan. Hindi siyang papa ko. Kami niyan. Wala kaming kaugnayan sa dugo. Kaya pala hindi siya ang legal mong kaanak. Pasensya na po. Wala nga naman. Magpahinga ka muna ng maayos. Bakit? Bakit pati ikaw? Ayaw mo na rin sa akin. Ilang araw na lang, lalabas na ang resulta ng National Piano Competition. Na-register na rin kita. Isipin mo na lang ito bilang regalo ko sa iyong kaarawan. Totoo ba? Totoo. Ikaw magiging pinakabatang kalahok sa piano competition. Kaya mo yan. Magpursige ka ha. Kailangan mong galingan. Chelsea, maligayang kaarawan. Sana balang araw, magkita kayo muli ng tunay mong mga magulang. Ayos lang yan, Pacey. Kapag gumaling ka na, lumayas ka na sa pamilya, Pay. At hanapin mo ng tunay mong mga magulang. Check na mamahalin ka rin nila. Hindi ka nila kamumuhian. Gising ka na. May gusto sana akong sabihin sa'yo. May kinalaman ba ito sa kondisyon ko? Baka kailangan mong putulan ng bahagi ng katawan. Ano? Paano nangyari ito? Doktor, hindi ba sabi ninyo, basta matanggal ang tumor, maililigtas pa ninyo ang mga buto ko? Oo, kung walang external na paglala sa bahagi ng may tumor. Pero ang kamay mo, lagi itong nasusugatan. Ang cancer cell sa katawan mo, kumalat na. Hindi ko naman talaga gusto ang gawin na sa dating anak. Tatakot lang ako na baka nagkamali ka ng pagkakilala. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako kailanman nagkamali sa pagkakilala ng tao. Imposibleng magkamali ako sa sarili kong kapatid na babae. Hindi ko hayang apihin siya ng kahit sino. Hoy, huwag kang tumigil. Kung titigil ka sa kalagitnaan, hindi ka makakapasok sa kompetisyon.
Huwag kang magmadali. Hayaan mo kung punasan ang kamay mo. Payman, bakit? Bakit mo ako kailangan ito sa ganitong sitwasyon? Ano bang kasalanan ko? Mahina ang katawan mo mula pa sa simula. Hindi na maganda ang kalagayan mo. At tumalala na ang sakit mo. Hindi ka puputulan. Baka wala ka ng 1 taon. Doktor, gaano kalaking bahagi ang kailangan putulin? Ang buong kanang kamay. Buong kanang kamay? Buong kanang kamay? Doktor, sa tingin mo, kung wala na akong kanang kamay, mamahalan pa ba ako ng mga magulang ko? Tatanggapin pa ba nila ako? Magulang man sila. Iba ka pa rin. Huwag mong isipin ang iniisip ng iba. Bibigyan kita ng ilang araw. Pag-isipan mo ng mabuti. Sige. Lahat ay magiging maayos. Tama nga, wala talagang magmamahal sa isang batang may kapansanan. Nasaan si Xiaoxi? Hindi ko siya nakikita nitong mga araw. Baka ng trabaho siya, kung saan man. Hindi ba palagi naman niyang ginagawa yon? Wala namang kakaiba. Tama. Kapag wala siya dito, mas tahimik pa sa bahay. Sige na nga, tawagan ko na lang siya para makasiguro. Ginoo, dahil ang direktor ng ospital. Malamang may resulta na ang ulat. Pakiusap, papasukin niyo siya agad. Opo, Anong ulat? yung kay Kangle, ang medical report niya, nagkamali sa blood type. Pinahingan ko silang i-verify ulit. Tignan kung may iba pang problema. Baka may iba pa silang mali. Pati medical report, pwede nilang pagkamaliin? Ano bang ginagawa ng mga tao sa ospital na yan? Kapatid! Kapatid! Anong ginagawa mo dyan? Bakit parang ang sama ng pakiramdam mo? Wala naman. Mama, mali naman yung blood type report. Hindi naman ganun kalaking bagay. Hindi naman kailangan masyadong magpa-apekto. Paano mo nasabing malit na bagay lang yan? Kalusugan mo nakasalalay dito. Para sa akin, malaga lahat ng ito. Pero, Ginumpi. Ginan, hanap tayo ng tahimik na lugar para makapag-usap tayo. Sa second floor na lang tayo mag-usap. yung lintik na direktor ng ospital, may natuklasan na kaya siya? Anong ginagawa niya dito? Bakit parang napakalihim? Kapatid! Kapatid! Sundan natin sila. Ginumpi, Ginang, ako mismo nagsuri ng report ng maraming beses. Talagang walang problema. Ang blood type ng dalaga ay talagang AB type. Imposible yan. A-type ako, at si Ashan ay O-type. Paano magkakaroon kami na anak ng AB type? Ito, Ginang, posible kaya na o baka nagkamali kayo ng pagkakilala. Ano yung kalokohan mo? Matagal na namin ginawa ang DNA test. At ang resulta ng DNA test ay malinaw na ang papa ko at si Kangle ay magkama. Pero ako talaga, paulit-ulit kong sinuri yung report. Siguradong walang mali doon. Ginoo, bakit parang galit ka sa akin? May nagsabi ba sa'yo na kung ano, laban sa akin? May binigay ba sa'yong kapalit para siraan ang kapatid ko? Lahat kayo ang gagaling umarte. Hindi naman ganon. Ikaw wala kang karapatang panatangan ako. At may gana ka pang sumagot? Ang tulad niya, walang moralidad at walang kakayahang pamunuan ng ospital ng pay group. Kung ako ang tatanungin, dapat tanggalin ang ganyang klaseng tao. Tama na! Tumigil kayong lahat. Direktor, sigurado ka ba na walang mali sa report? Oo, siguradong sigurado. Paano naman ang DNA test? Hindi ba posible na nagkamali ka doon? Hanggang ngayon, nagdududa ka pa rin sa pagkatao ng kapatid ko? Ganyan na lang ba ang tiwala mo kay Pacey sa sinasabi ng bastarda na yon? Sinong tinatawag mong bastarda? Si Pacey! At kung sinabi ko man bakit, kung gusto mo talaga si Pacey, di gawin mo na lang siyang anak mo! Tumahimik ka! Ngayon ba malinaw na sa iyong lahat? Paano ko nagkaroon ng anak ng walang hiyang tulad mo? Ashan, huwag kang magalit. Si Ming Erdi nag-alala lang sa kapatid niya. Balik na tayo sa usapan. Director, sige nga. Ang DNA test, karaniwang ba magkamali? Maliban na lang kung mali ang sample. Kung ganon, gawin ulit natin. Isa pang DNA test. Kumuha ng sample dito mismo. Gusto kong malaman alin sa mga report ang may daya. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Anong kinakatakutan mo? Wala akong kinatatakutan. Pakiramdam ko lang. Masyado itong abala. Papa, hindi ba nagawa ng DNA test dati pa? Bakit hindi mo pa ako mapaniwalaan?
Tama na kaya, baka naman may hindi lang pagkakaintindihan. Yuling-ling, ito ay tungkol sa ating dugo at lahi. Kailangang malinawan ito. Sa paningin ko, hindi ako pumipikit sa buhangin. Kung ang ospital ang gumawa ng kalokohan, ako mismo ang maglilinis. Kung may ibang taong maglakas loob na lokohin ng pamilyang Pei, hindi ko sila palalampasin! Huwag mo akong hawakan! Huwag kang kabahan. Isang DNA test lang ito. Naniniwala si Mama sa'yo. Hindi. Ayaw kong gawin ito. Mama, ayaw ko pong gawin. Hindi pwedeng gawin. Malalaman na ang totoo. Kangle, bakit ayaw mo? Isang DNA test lang yan. Hindi ka naman. Kangle, anak kita, di ba? Tama. Anak kita, di ba? Sabihin mo sa akin. Hindi mo ko niloloko? Tatanungin kita ulit. Anak ba talaga kita? Peke ako! Ako'y peke. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nakikiusap ako. Patawarin niyo po ako. Paano nangyari to? Paano mo ito nagawa sa amin? Ikaw pala ay peke! Ikaw pala ay peke! Walang hiya ka! Saan ka humugot ng lakas ng loob na magpanggap bilang kapatid ko? Pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Lahat ng ito dahil sa mama ko. Pinilit kong gawin ito. Ano? Ang nagpalit ng bata na ng mama ko. Ginawa niya ito para gumanti sa pamilyang Pei. Pero hindi niya inaakala na hahanapin niya rin pala ako para maitaw ang katotohanan noon. Kaya pinilit niya akong magpanggap na anak ng pamilyang Pei. Hindi ko pa ginusto ito. Ang kapal ng mukha mo, Wolfing. Akala ko pa naman mabait ka. Bulag ako sa tiwala. Nagpakain ako sa ahas. Sandali, yung DNA test mo. Kaninong sample ang ginamit mo? Ako? Oo nga. Peke ka lang pala. Kung ganun, yung DNA report, paano ito lumabas na totoo? Alam ko kung sino talaga anak namin. Hindi ba? Huwag mo kong sumukang lokohin. Maliit lang ang pasensya ko. Oo. Si Pacey. Ano sabi mo? Imposible. Wala siyang suot ng pulseras. Kaya ko na lang muna nagpapalit ang mga bata. Paano siya magiging anak ko? Sinungaling kang babae. Ano na naman ang pakana mo ngayon? Gusto mo bang ibaling ang sisi sa iba? Hindi po. Katulad ng sinasabi ko. Tama na yan. Director, gawin na ka ng DNA test ko, Ate Chelsea. Pantayan mo mismo ang proseso. Bukas, meron akong resulta. Opo. Pa, Mr. Pei, nasabi ko ng lahat ng alam ko. Pwede na ba kong umalis? Umalis? Hindi ka nagsasabi ng totoo. Laging paligoy-ligoy. Hindi po. Lahat ng alam ko, sinabi ko na. Talaga? Si Wu Feng. Ang plano niya ay dalhin ka sa pamilyang Pei. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, ibinilig ka niya. Ang problema, hindi namin agad yung nalaman. Alam mo ang katotohanan pero pinili mong manahimik. Lagi mong sinisiraan si Xiaoxi. May mukha ka pang sabihing inosente ka? Ako? Patawad. Patawad po. Aamin na po ako. Lakas loob kang lokohin ang anak ko? Kailangan mong bayaran ito. Ang buhay mo, ubusin mo na lang sa loob ng kulungan. Ayoko. 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 Doktor, napag-isipan ko na. Pumapayag na akong ipaputol ito. Mabuti at handa ka na. Pero ang operasyon ay may malaking panganib. Kailangan din maging handa ang iyong emosyon. Ayos lang. Kakayanin ko na kahit ano ngayon. Sige, aayusin ko agad ang schedule ng operasyon. Simula ngayon, mamumuhay na lang akong mag-isa. Hindi ko nahahanapin pa. Hindi ko nagampan ang pagiging anak. Ngunit kahit papano, ayaw ko mapahiya pa si Mama at si Papa. Ginang Pei, lumabas ng resulta ng DNA test. Lumabas ng resulta ng DNA test. Siya ang totoo. Ang anak ko, nasa tabi ko lang pala buong panahon. Hindi ko talaga tinulak si Miss. Ako ay... Nagpapalusot ka pa rin? Wala kang puso. Sayang lahat ng pagkabaitan ng pamilyang Pei sa'yo. Si Pacey ay dapat mamatay. Gusto ko siyang mamatay agad para matapos ng lahat. Ginang Pei, ako... Puro ka kasinungalingan. Kahit tunay ka nga anak, ano pang silbi kung gayet ang asal mo, Pacey? Bakit ka ganyan kababa?
Pero, ano mo talagang mga nagawa ko sa kanya? Pa, alam niyo na po ba ang lahat ito mula pa noon? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Palagi kong pinaghihinalaan ang pagkakakilanlan ni Kang Le. Pero ni minsan, hindi ko naisip na napalitan pala talaga ang mga bata noon. Hanggang sa sinabi ni Director, walang problema ang medical report niya. Saka ko lang unti-unting namalayan. Ang dami kong maling nagawa sa kapatid ko. Sigurado kong galit na galit siya sa akin. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin at magpaliwanag. Tama. Pero wala siya sa bahay nitong mga araw. Saan siya nagpunta? Eh di, Ito ang Wanghi Hospital. Bigla po inatake ang pasyente. Maaari po bang dumating agad ng pamilya? alam ko kung nasan siya. Totoo ba? Nasaan siya? Nasa Huayhuay Hospital. Bakit siya sa ospital? Parang bigla siyang nainatake. Pagkakasalukuyang nire-rescue. May sakit kasi siya. Nagkasakit siya. Nasa tabi ko lang anak ko. Pero hindi ko malang nalaman. Nasaktan ko po siya gamit ang masasakit ng salita. Yuling, hindi pa ito ang tamang panahon para pag-usapan yan. Kailangan tayo ngayon ni Xiaoze. Tama si Papa. Kailangan itong pumunta agad sa ospital. Ito po ang rest consent form. Pakibasa muna. Dahil malubha ang sakit mo, ang tsansang matagumpay ay hindi pa kami sigurado. Ayos lang. Peperma ako. Sa isang ganitong major surgery, talagang dapat may magulang o kamag-anak. Tandaan mo, posible na mamatay ka sa mismong operating table. Wala nang kailangan pang hintayin. Kaya kong mag-isa. Sige. Nurse, nasaan ang kwarto ni PC? Kumusta ang kalagayan niya ngayon? Kami ang pamilya niya. PC? Ang pasyenteng ito ay na-admit dahil sa bone cancer. Kasalukuyan siyang pinaghandaan para sa operasyon. Diretso na po kayo sa operating room sa ikatong palapag. Bone cancer? Bakit bone cancer? Bone cancer. Paano kung hindi matagumpay ang operasyon? Hindi ba habang buhay na tayong walang pag-asang magabawi sa kapatid ko? Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Xiaoxi, huwag kang matakot. Darating na kami. Hindi na naman tayo umabot. Bakit ganitong tadhana sa akin? Gusto ko lang naman makapagsalita sa anak ko bagong operasyon. Hindi ko nagawa. Ayos ng Yuling. Ang mahal nating anak. May biyaya ang lakit para sa mga mabubuti. Ligtas siya. Magtiwala lang tayo. Diyos ko, hindi ko po sinisisi kayo kanina. Nakikiusap po ako. Sa ngalan ng lahat ng kabutihan na ginawa namin mag-asawa sa publiko, iligtas niyo po si Xiaoze. Kasalanan ko lahat. Bakit hindi ako naniniwala na baka mamalubha pala siyang sakit? Sigurado kong takot na takot siya noon. Gusto ko lang sanang gamitin ang premium yun para magpagamot. Gusto ko lang mabuhay. Gusto kong matagpuan ang tunay kong ama't ina. Wag. Ganun na lang ang pagsusumikap niyang mabuhay. Pero maulit-ulit kong sinira ang pag-asa niya. Ano bang nagawa ko? Wala talaga akong konsensya. Ginang, ako may kasalan sa lahat ng ito. Walang kinalaman si Kang Le. Nakikiusap ako. Patawarin mo siya. 20 taon lang siya. Kapag nakulong siya, wawasak ang buhay niya. Ufeng, may mukhang ka pang humiling para kay Kang Le? Ang anak mo inosente? Pero ang anak ko dapat parusahan! Patawan. Luluhod ako sa inyo. Maawa na kayo. Patawarin niyo na si Kang Le. Patawarin siya. Kasi nang papatawad sa anak ko. Kung may mangyari ka, Xiaoze, huwag mong isipin si Kang Le lang. Pati ako hindi ko palalagpasan!
Kung hindi lang dahil sa kanya nakabangga sa asawa ko, hindi ko na sana kailangang sungin ng panganib para palitan ng mga bata. At saka, ibinalik ko ng bata sa inyo, di ba? Kayo ay nagkamali sa pagkakilala. Bakit kailangan ako sisihin? Lahat ng sising ibinanto niyo sa amin ng mag-ina. Ikaw! Mofeng! Noon, ang asawa mo ang tumuhin sa pulang ilaw. Hindi ko na nga siya kinasuhan. Binigyan ko pa kayo ng malaking halaga. Ginawa ko na ang lahat na makatao at makatarungan. Yung pera na yon. Yun isa insulto! Kung hindi mo yun ibinigay, baka hindi ko pa nagawag palitan ng mga bata. Insulto? 500,000 ang tawag mo insulto? Napakaganid mo naman yata. Ikaw? Yung tono naman ay nag-abot ng ilang barya sa akin. Ano bang pinapakita mo dyan? Si Lureng ang kumupit ng perang iyon. Akala mo ba paniniwalaan kita? Kayo'y mayayaman. Wala talaga kayong matinang isi. Dalhin niyo agad si Luren dito. Kinopay, Loren, yung 500,000 ibinigay ko noon sa kanya. Ikaw ba ang kumuha noon? Hindi po, Ginopay. Baka po nagkakamali lang kayo. Gusto mo bang imbestigahan ko ang bank records mo? Patawad po, Ginopay. Ako po talaga ang kumuha. Nung panahon yun, nadala lang ako sa kasakiman. Pakibigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Mahimik ka, maghanap ka ng abogado at hintayin mo ang kaso mo sa korte. Huwag naman po, Ginopay. Alam ko pong kasalanan ko. Ako pa talaga nagkamali sa pamilyang Pei. Ako pa talaga ang may pagkakamali. Pinatawag ko si Luren dito. Hindi para linisin ang pangalan ko, kundi para ipaalam sa iyo kung anong ginawa mo sa anak ko. Alam mo kung gaano kalaking sakit ang naidulot mo. Siya'y nakahiga sa loob. Kung hindi magiging tagumpay ang operasyon, sa huling sandali niya, hindi ko na siya makikita. Patawad. Patawad. Wala talagang alam sa lahat ng ito. Isuko mo ang sarili mo. Huwag mo kong piliting gumalaw pa. Sige. Patawad talaga. Doktor, ang operasyon. Walang iyang doktor! Sabi mo tatanggalin lang ang tumor! Sino nagbigay ng paintulot na putulin ang kamay ng kapatid ko? Kapatid? Kayo ba ang kamag-anak ni Pacey? Oo! May mukha pa kayo magtanong kung bakit kinakailangan putulin ang kamay niya? Napakabalik yung magulang. Hindi kayo nagbayad. Hindi rin kayo pumirma. Pinabayaan niyang lumalang kalagayan ng pasyente. Hanggang wala na kami ibang pagpipilian kundi putulin ang kamay. Nasaan kayo noon? Hindi kami tinawagan ng hospital. Paano kami magkakapunta? Mahirap ba tumawag na isang beses lang? Hindi ba ako tumawag? Pero anong sabi ng tao? Sabi niya wala siyang kahit anong kaugnayan sa pasyente. Kayong mga magulang, kahit sariling numero, di ba maayos ng pagkakalagay? Tapos ngayon, kayo pa manggalit sa amin? Ako ang emergency contact ni Josie. Wala akong natanggap na kahit anong tawag mula sa ospital. Ako ang sumagot ng tawag na yun. Ikaw, hindi ko kasi alam na may sakit pala ang kapatid ko. Ang dami mong palusot, huwag kayo humarang dyan. Kailangan ng pasyente bumalik sa kwarto para obserbaran. Tumabi kayo. Anong kasalanan bang nagawa ko sa buhay? Patawad. Hindi ako ang kailangan mong hingiin ng tawad. Si Josie ang kapatid mong buong buhay mong sinaktan. Matagumpay ang operasyon, pero nasa critical pa rin siya sa mga susunod na araw. Dapat mag-ingat kayo sa kondisyon ng pasyente. Sige po, naiintindihan namin. Salamat po sa inyo. Anak, kailangan mong magpakatatag. Naghihintay si Papa sa'yo. Anak, gising ka na ba? Josie, ising ka na. Buti naman. May masakit pa sa katawan mo? Masakit bang sugat mo? Gutom ka ba? Nauuhaw ka ba? 3 araw ka nang walang malay. Ang kamay ko, wala na talaga. Okay lang anak. Lahat ng bagay maayos din. Kasama mo kami palagi. Bakit pa kaya nandito? Para tignan kung buhay pa ba ako? Hindi ganun, Josie. Ako ang mama mo. Ano? Ikaw ang tunay naming anak. Noong araw, pinalitan ka ni Wolfing kay Kangle. Tapos ay pulim kang ibinalik. Hindi namin yun nalaman. Akala namin ng buong buhay namin na hindi ikaw ang tunay naming anak.
Hindi totoo yan. Hindi. Hindi ikaw ang totoong mama ko. Ito ang DNA test result mo at ng papa mo. Ito ang ulat ng paternity test ninyo. Magkadugo talaga tayo. Totoo, kami ang tunay mong pamilya. Bakit? Bakit ngayon pa? Kung kailan handa ako sumuko, nakapagdesisyon ako mabuhay ng mag-isa, bakit kailangan niyo sabihin pa na kayo palang tunay kong pamilya? Ang pinakamasakit sa lahat ay kayo pa ang matagal kong hinahanap. Ano pa bang sulod ng lahat ng paghihirap ko? Alam ni Mama na sobrang dami mo itiniis. Marami. Sobrang dami. Pero simula ngayon, ibabalik namin lahat iyon ng paulit-ulit. Babayarin namin ang lahat. Oo, kapatid. Pangako. Poprotektahan kita mula ngayon. Hindi na kita papabayaan masaktan kahit kaunti. Lahat ng sakit na naranasan ko. Paano niyo babawiin? Paano niyo mapabantayan? Alam ni Mama na nagkamali ako. Hindi ko alam noon na ikaw ang tunay kong anak. Lahat ng pagmamahal na dapat sa anak, naging galit ko sa'yo. Nilagay ko sa'yo. Hindi ko intensyong maging strikta sa'yo. Patawarin mo si Mama. Pwede ba? Chelsea, ikaw ba? Galit pa rin sa amin dahil nagkamali kami. Huwag kang magalala. Pinarusahan na ni Papa sina Kangle at Wu Feng. Kung alam ko lang noon pa na ikaw talaga ang kapatid ko, hindi dapat ganun ang pakitungo ko sa'yo. Ngayon gusto niya patawarin ko kayo. Pero lahat ng sakit na dinanas ko, hindi ba lahat na yan ang galing sa inyo? Kung talagang hindi pa rin mabawasan ang galit mo, ako'y luluhod. Luluhod ako tuhingin ng tawad sa'yo. Patawad! Patawad! Kasalanan namin lahat ng ito. Patawad! Si Mama laluhod din sa harap mo. Huwag kayong lumuhod sa akin. Sa buong buhay kong ito, maging sa susunod na buhay man, hindi ko kayo mapapatawad. Chelsea! Bakit? Humingi naman kami ng tawad sa'yo. Ang paghingi ng tawad, mabuburan ba yan ang lahat ng sakit na dinadanas ko? O ibabalik ba yan ang kamay ko? Isang simpleng patawad. Para sa inyo lang. Para lang maging parang walang nangyari. Para lang matahimik ang konsensya ninyo. Pero ako ba itinakdang maging isang taong may kapansanan? Chelsea, huwag kang masyadong umiyak. Kakagaling mo lang. Baka magkakomplikasyon ka pa. Chelsea! Kapatid! Doktor! Maganda na sa emergency. Ang mga kamag-anak lumabas muna. Anong ginagawa ninyo? Kagagaling ng pasyente mula sa peligro. Hindi siya pwede ma-stress. Bakit ninyo pa pinapalala ang sitwasyon? Pasensya na po. Kasalanan po namin yon. Mag-iingat na po kami sa susunod. Kisang lang pasyente, hindi kailangan ng ganitong karaming bantay. Isa lang pwedeng maiwan ang magbantay sa ospital. Para hindi na mawat ang gulo. Ako na lang ang maiwan! Anak, huwag na. Ang likot-likot mo nga. Baka mapabayaan mo na si Chelsea. Bakit hindi ako pwede? Kaya ko to. Tama na. Ako na lang ang maiiwan. Bakit ikaw? Kailangan pa ni Chelsea ng oras para matanggap kayo. Ako nang magbabantay sa kanya. Sige Ashan. Ikaw nang maiiwan. Aalis na muna kami. Tara na. Bakit ba ako laging ganito kadesidido noon? At pinatira ko siya sa sira at simpleng kwadong para sa katulong. Patawad. Patawad. Alam ni Mama ang pagkakamali niya. Totoo nagsisisi si Mama. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na sakit. Ginamit ko ang kanta ni Mama para sirain ang kamay mo. Kapatid, nung panahon ngayon, mas masakit bang nararamdaman mo? Chelsea, Lumabas ka. Chelsea,
Pati ako ba hindi mo na kinikilala? Noong araw na nakasakit ako, tinawagan ka ng nurse. Hindi ka lang hindi dumating. Sinabi mo pa na mamatay na lang ako. Ako? Tito, alam niyo ba, nung malaman ko na kayo pala ang mga tunay kong magulang at si Pem ang tunay kong kapatid, alam niyo ba kung ano nasa isip ko? Hindi ko alam. Iniisip ko na, isa lang akong malaking biro. Yung mga kamag-anak na matagal ko nang pinapangarap na makita. Sila pala yung may hawak ng kutsilyo na handang wasakan ang buhay ko. Patawad, Xiaoxi. Kahit hindi ako ang gumawa, ang mga pinsalang idinulot ng pamilya Pei kay Xiaoxi ay hindi na mababawi pa. Tito, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Lahat ng kabutihan ginawa mo sa akin. Pero, ako, hindi ko na kayo bumalik sa pamilya Pei. Talaga bang ganun mo na ang kinasusuklaman ng pamilya Pei? Oo, tuwing papasok ako sa lugar na yon, ang dami kong naaalalang mo sa sikit na alaala. Ikaw lang naging mabuti sa akin. Pero kahit iyon, hindi sapat para bitawan kong nakaraan at matanggap ang ibang tao. Naiintindihan ko. Hindi na kita pipilitin pa sa susunod. Salamat. Tito, patawad. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Ako ang ama mo. Ang tanging hiling ko lang ay sana'y ligtas ka at masaya ka palagi. Nasa gilid mo ang lugaw. Huwag mong kalimutang kainin. Patawad, Papa. Mabuti kang tao. Pero ayoko na talagang bumalik. Pagod na ako. Ang sakit-sakit na. Kapatid, bakit ka umiiyak? Sumasakit ba ang sugat mo? Ayos lang. Susubuan na kita. Sige, Lumabas ka! Lumabas ka! Yan na nagsaling pumasok ka! kapatid. Ayaw mo ba talaga sa lugar na to? Iwan ko na lang. Sabihin mo kung anong gusto mong kainin. Papalitan ko para sa'yo. Ang ayaw ko ikaw! Huwag ka na magpanggap! Tumigil ka sa pagpapakita. Umalis ka na ngayon din! Kapatid, ikaw, ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Alam ko noon, ang dami kong maling nagawa sa'yo. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Kapatid, tingnan mo. Lahat ng ginawa ko sa'yo noon, ginawa ko na rin sa sarili ko. Pwede bang maibsan ang galit mo? Pwede ba na kahit kaunti lang, bawasan mo ang pagkagalit mo sa akin? Itigil mo ng pamimilit gamit konsensya ko. Pimeng, kahit patayin mo pang sarili mo sa pagsisisi, hindi pa rin kita mapapatawad. Kapatid, kailangan mo ba talagang maging ganito kalamig? Ako ang tunay mong kapatid na lalaki. Hindi ka ganon! Hindi ikaw ang kapatid ko! Ako at ikaw ng pamilya Faye! Wala nang kwenta ng kaugnayan! Chelsea, talaga bang hindi mo na ako kayang patawarin? Sinira mo lahat ng magagandang pangarap ko tungkol sa isang pamilya. Paano mo gusto mo patawad kita sa lahat ng iyon? Paano mo gusto mo patawad kita sa lahat ng iyon? Sige, huwag ka nang magalit. Ayos na ako. Aalis na ako ngayon din. Patawad. Patawad.
Sige, gamitin natin ang lakas mula sa baywang. Dahan-dahan. Kaya mo yan. Subukan mong bumaling. Ayan, tama. Sige, balik tayo sa kabilang side. Kaya mo yan. Ang galing mo. Kapag natapos na ang therapy mo, maaari ka namang suot ng prosthetic. Salamat, nurse. Sige, balik tayo sa kabilang side. Ayaw ng kapatid ko? Bakit? Yung prosthetic na yun, mas magaling pa yun kaysa sa gamit ng ibang ospital. Sabi niya, hindi niya kailangan. Kung ayaw ng pasyente, hindi rin kami pwedeng basta-basta palitan ng gamit niya. Pero, Sige na. Yung prosthetic ni Chelsea, makakatulong ba ito sa pang-araw-araw niya? Oo, mabuti kung ganon. pa, yung prosthetic na yun ay ginawa talaga para sa sukat ng kapatid ko. Kapag sinuot niya yun, kaya niya na ulit tumugtog ng piano. Sige na, hindi naman yun ang pangarap niya. Ang gusto niya lang noon ay makatayo sa mas mataas na entablado para makita siya ng sariling mga magulang. Ngayon, hindi niya na yun kailangan. Lahat ng vital signs ay magaling na. Congratulations, Chelsea. Pwede ka na ma-discharge. Salamat, Doctor. Ikaw nang ligtas sa akin. Bakit? May naisip ka ba na tungkol kina Mr. at Mrs. Pay? Wala. Chelsea, hindi ko rin alam ang buong nangyari sa inyo. Pero sina Mr. Pay, totoong nag-aalala sa'yo. Kung sakaling may hindi pagkakaunawaan, mas mabuting ayusin na ito. Huwag mo nang hayaang mag-iwan pa ng pagsisisi. Walang hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng 20 taon, parang nakakulong ako rito. Simula ngayon, magpapasya kong umalis sa Junction. Lalabas ako at titingin sa mundo. Mabuhay sa ibang paraan. Aalis Balak mong gawin. dali ng dalaga pabalik. Opo! Anong gagawin niyo? Huwag niyo akong hawakan! Bitawan niyo ako! Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo siya! Bitawan niyo siya! Ayos ka lang ba? Ayos lang. Yuling, bakit mo pa pinipilit si Chelsea? Hayaan mo na siyang umalis. Tito, ikaw, Huwag kang matakot. Habang nandito ako, buong suporta ko sa'yo. Lahat ng desisyon mo. hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Alam mo bang sinasabi mo? Siya lang kaysa isang anak ng babae. Paano ko siya madisapalayain? Hindi mo ba nakikita kung gaano siya tumanggi? 20 taon tayong mga pay na hindi siya trinato ng maayos. Mas lalo siyang mahihirapan. Bakit kailangan pang ipilit? Wala akong pakialam. Ako mismo mag-aalaga sa kanya. Hindi ko na siya hayang masaktan kahit kaunti. Ma, hayaan muna natin siyang umalis. Napakaraming pagdurusan ang naranasan niya. Sobra-sobra na yon. Kanino ka ba kampe? Kung sila ay walang muwang, ikaw rin ba walang muwang? Habang nandito ang kapatid ko, hindi siya magiging masaya. Ma, sa mundong ito, walang perpektong wakas. Kapag may nagawang mali, dapat pagbayaran niyon. Kabilang ka roon. Pati na rin ako. Chelsea, sige na. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Hindi ka pwedeng umalis! Salamat. Aalis na ako, Papa. Sige. Walang utang na loob na anak! Pa, ma, ako po ang sumira sa buhay ng kapatid ko. Kailangan ko pong pagbayaran ito. Patawarin yung anak yung suwain. Kapag nakabalik ako, aalagaan ko kayo ng mabuti. Anak ko, ano ba sinasabi mo? Anong kasalanan tinutukoy mo? Tumayo ka dyan! Tumayo ka dyan! Dahil sa akala kong matalino ako, ako ang dahilan kung bakit kailangan putulin ang kamay ng kapatid ko. Ako rin ang siyang paulit-ulit na nangapi sa kanya. Pinahirapan siya. Inapakan ang kanyang dignidad. Ako ang may kasalanan sa kanya. Hindi ko kayang hayaan siyang magsimula muli sa bagong buhay habang pinipilit pa rin niya ang lahat ng pagturusang naranasan niya noon. Pupunta ako para pagbayaran ng kasalanan ko. Ikaw! Ashan, pakiusap. Kausapin mong anak mo. Paano mo natis ang puso mong ganyan? Nawala ng anak kong babae. Gusto mo pa bang mawala ng kaysa isa kong anak na lalaki?
Lioleng, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nauunawaan? Lahat ng ito ay bunga ng mga pagkakamaling tayo rin ang gumawa. Hindi lang si Peming, kundi pati ikaw at ako. May pananugutan sa lahat ng ito. Ito ay ating kabayaran sa lahat na nagawa natin. Ma, alagaan niyo po ang sarili niyo. Aalis na po ako. Miss, ipinapahatid po kayo ni Sir sa paliparan. Handa na rin po ang iyong pribadong eroplano. Hindi na kailangan. Miss, sabi po ni Sir, gawin mo lang daw itong huling bagay na tatanggapin mula sa kanya. Sige, salamat sa abala. Miss, ito pong hinabot ni Sir para ibigay ko po sa inyo. Pakiusap. Tanggapin niyo po. Mahal kong anak, matagal kong pinag-isipan, ngunit sa huli ay kinuha ko rin ang panulat at sinulat ang lihim na ito. Patawad sa mga taon na ito, si Papa at si Mama at ang kapatid mo, masyado ka naming nasaktan. Hindi ko alam kung paano kami haharap sa iyo, lalo na kung karapat-dapat pa ba ako. At humingi ng tawad sa iyo. Noong nalaman kong ikaw palang anak kong babae, ako'y labis na natutuwa. Dahil ibig sabihin noon, ang anak kong pinakamamahal ay hindi kailanman lumayo sa akin. Mula sa pagiging isang napakalapit na bata hanggang sa paglaking napakaganda. Ni minsan ay hindi ako nawala sa tabi mo. Pero naaalala ko rin nung panahon sa tahanan natin, ang bawat hakbang mo ay puno ng hirap at pasakit. Nasaktan ako. Nasisi ko ang sarili ko. Nagalit ako. Ikaw ang peking magnanakaw! Wala kang karapatan na hawakan ang gamit ng kapatid ko! Ang anak kong matagal ko nang hinahanap. Nandyan lang pala sa harapan ko. Pero bakit ako bilang ama, hindi ko siya nakikilala? Kita kong dahil sa pagwalang bahala ko at sa hindi ko pagkilos, ikaw ay naging target ni Mama. Lagi kang pinupuntirya ni Kuya. Huwag mong hawakan ang piano ko. Lumabas ka! Lumabas ka! Lumabas ka! Hanggat sa tuluyan kang mawala ng malusog na katawan. Nang malaman mo ang totoo, nakita ko kung paano ka gumuho. Masakit yun sa puso ko, parang pinipilas. Hindi ako makatulog sa gabi. Pero kahit anong gawin ko, sa pusong ito na punong-puno ng suga, hindi na maibabalik ang nakaraan. Kaya anak, ang buong pusong pagsuporta sa lahat ng nais mong gawin ay ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Hindi ako maglalakas loob ng humingi ng kapatawaran. At ang tanging hiling ko lang ay sana sa inaharap mo, maging maayos at payapa ang iyong landas. Walang unos, walang bagyo. Ayon sa ulat, isang taon na nakalipas mula na siya ay sumuko dahil sa kasang sinadyang pananakit. Ang batang gina ng pamilya Pape ay pinalaya na ngayong araw matapos pagdusan ng kanyang sentensya. Kasabay nito ay inilaan ang lahat ng yaman sa pagtulong sa mga pasyenteng may cancer sa isang public welfare project. Ginang Pei, bakit hindi ka pa lumalapit? Alam namin karawan mo ngayon. Kaya ang mga bata ay gumagawa ng espesyal ng cake na para sa'yo. Ah, sige, pupunta na ako.